bringing hope the world over. Hope Channel. James, Yes? okay na ba yung suot ko? Maganda na ba? Okay lang. Pero bakit mo ba natanong, partner? Kasi naman James, at saka mga kabataan, alam nyo ba na ito yung parati nating tinatanong sa mga kaibigan natin bago tayo umalis ng bahay or pagkadating natin, pagkakita natin sa kanila. At kasi sabi nga, people are more concerned about how other people will think about them. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero alam mo, totoo yan. Lalo na sa mga babae. Big deal sa kanila kung ano yung kanilang susuotin. Lalo na kapag nandiyan na si crush. Talagang maghahanap ng mirror yan, tsaka ng suklay. Grabe, assuming ka naman, hindi naman lahat ganun, no? Pero oo, sige, aminin natin na ang mga babae, lagi nilang iniisip kung ano ba yung isusuot nila, kung bagay ba sa kanila yung isusuot nila. Kaya wag na po natin ito patagalin. Ako po ang inyong kaibigang si King James. At ako naman si Chev, only here where you can find truths from the Bible and get Clear messages. At syempre po, makakasama muli natin ang ating pinagkakatiwalaan at parating kasama natin na si Kuya Bry. Yan, binabati ko kayo, no? Nagbatian pa kayo ng inyong mga damit. At doon din po sa ating mga viewers na mga kabataan na ngayon ay nakikiuso, talagang hit na hit ang mga napakagandang mga damit. Pag-uusapan po natin ang talakayan, isang very sensitive issue ng tungkol sa paano ba manamit ang isang Kristiyano at paano ba nila ipoproject ang kanilang mga sarili, lalo na sa mga modernong mundo ngayon. At saka, siguradong makaka-relate ang mga viewers natin kasi kahit lalaki, kahit babae, concerned sa kung ano yung suot nila. Hindi lang yan, maging bata o matanda. Diba? Talagang concerned din sila sa kanilang sinusuot. Oo nga at kasi nga, ang topic natin ngayon ay pinamanggatang, How Should I Look? Kuya Bry, gusto mo bang mag-comment doon sa title ng program natin? Pagka sinabi natin how should I look, yun yung consciousness ng paano tayo mag-appear sa ibang mga tao. So pag-uusapan natin ngayon, hindi lang ang pananamit, kundi yung paano natin i-action o paano natin pakikitunguhan yung damit natin na paano ito ipoproject sa mga tao. Ayan. So, before natin ituloy ang ating usapan, ay panoorin muna natin ito. Yan. Siguro sa generation naming mga kabataan ngayon, hindi po dapat mawawala yung pagiging conservative, lalo na sa mga babae. Sana maiwasan pa yung pagsusuot ng mga shorts. Minsan nga meron mga mini shorts pa. At sa mga lalaki, ganun din. Huwag masyadong revealing yung mga suot. Para po sa akin, siguro po yung kung ano yung what they feel what to wear, like whatever they feel na free pong suotin nila as long as hindi po siya seductive. In general, when it comes to guys, it should be clothing that's just simple. For girls, of course, covering the private parts, where also simple clothing, but where you don't invite any kind of temptation. Dapat nasuotin ng kabataan kahit na parang uso ngayon yung mga medyo showy, parang bilang isang Kristiyanong kabataan, siguro po yung decente at saka po yung para magre-reflect sa karakter ni Jesus. Yung mga isusuot namin pananamit, yung mga damit na nagre-reflect sa karakter ng Panginoon. Kaming mga babae, kung magpapalda na lang din kami, so wag na yung maigsi. Ang skirt is kaya sinusuot ng babae para ipaalam sa mga tao na babae kami, kailangan kami respetuhin. I'm not wearing shorts, tapos hindi kita yung belly button. Po sa mga ladies, especially po yung mga nakikita po natin sa parks or sa mga malls, then makikita mo po sila na nakasuot ng mga shadow fitted, then maikli ang mga shorts, which is hindi angkop sa paningin ng ibang tao, lalo na sa mga bata. As much as possible po yung ayon sa weather, pero kunyari summer, pero yung hindi masyadong pastusin. As a young woman, we should be able to wear modest clothes as a Christian. Dapat yung susuotin mo, comfortable ka.
Yung alam mo kung saan at kailan ka magsusuot ng damit na kaaya-aya para tignan ng ibang tao. Ang dapat na na sinusuot ng kabataan ngayon ay yung naaayon sa Bible. May pagka-disente. Hindi naman ganun na kahaba, basta hindi lang nakikita kung ano yung mga parts na alam naman nating natitemp ang mga ibang tao na nakakakita. Kung formal occasion, like Sabat, siguro naman alam na natin isusuot naka-pants, long sleeve, at saka kumare, if ever, naka-kurbata. Normal occasion, normal like lalabas lang. Siguro naman okay lang yung mga pants at saka t-shirt, wag lang yung magsasando kasi informal yun. Mahirap din pala pag maraming damit, Akala ko dati mahihirapan ka lang kapag wala kang damit at wala kang maisip kung ano isusuot mo. Pero pag pala marami kang damit, mahirap din. Tama ka dyan, partner. Pero, Kuya Bri, tungkol sa pananamit, may sinasabi po ba ang Biblia tungkol po dito? Of course, may sinasabi dito, Bagaman, marami tayong objective sa pananamit, pero ang pinaka-main objective natin yung mag-glorify ang Panginoon. Kasi tayo yung templo ng banal na Espiritu. Diba? Ngayon, ang sabi ng Biblia, ito yung mababasa natin sa 1 Peter chapter 3, verse 3, medyo concerned dito ang babae, pero sa tingin ko, mag-a-apply din ito sa mga lalaki. At ganito ang pagkakasabi, na huwag sa labas ang kaniyang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, at pagbibihis ng maringal na damit. Pakituloy. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. So, saan daw nakabase ang Diyos sa kanyang pagtingin sa atin? Sa ugali, sa espiritu. Sa pananamit na panloob. So, ang concentration ng mga babae ngayon, panlamit na panlabas. Kasi hindi naman nila concentration yung panloob na pananamit. Hindi naman nila alam na ang audience nila ay Diyos. Na ang nakatingin ay Diyos. Usually conscious tayo sa pananamit natin sa harap ng mga tao. So, medyo hypocritic ito, hypocritical. Pero hindi natin ginagawang audience ang Diyos, lalo na kung hindi pa tayo konvertido. Pero sa mga Kristiyano, ang goal nila ay ipakita yung panloob na pananamit. At ang sabi dito, kinumento niya yung tungkol sa mga pagpapahiyas ng buhok, pagsusuot ng mga hiyas na ginto, pagbibihis ng mga mariringal na damit. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit ng kasiraan ng espiritong maamo at mapayapa. So, sa isang babae o kahit lalaki, kailangan may espiritong maamo at payapa. Hindi pala away, di ba? Maamo, madaling kausapin at walang pride. Pero Kuya Bri, nasabi po dyan yung mga pahiyas na ginto, di ba po mga alahas po yun? Bakit naman po hindi po ini-encourage yung pagsusuot nun? Di ba po para lang po yun maging presentable? At saka meron pa nga pong times na pamana pa yun ng lola niya. Kaya po, sinusuot niya talaga at iniingatan. Totoo yan, magandang tanong yan. Kaya lang, kung titignan natin originally from the scripture, nung nilalang si Eva at si Adan, wala naman silang ginto sa kanilang kika o sa kanilang tenga, di ba? Wala rin sa katawan nila. At wala rin silang damit. Kaya lang, dinamitan sila ng Panginoon later on kasi hubad sila. Pero nung dinamitan sila ng Panginoon, hindi sila nilagyan ng kung ano-anong bagay sa katawan nila. Okay? So, para sa akin, ang pinaka dapat na pag-concentrate ng mga babae, hindi yung mamahaling damit o mga pahiyas. Kasi tinan mo kung ikaw naghihiyas, kung ikaw nag-aalahas, anong concern mo? Ang i-glorify ang Diyos o i-glorify ang iyong sarili? At isa pa, di ba, hindi ba napakadelikado ngayon ng mga pahiyas? Nabibingit sa kamatayan, nagiging nitsa ng iyong buhay, yung pag-aalahas. Attractive sa mga... That's it. Binabanggit din sa Biblia, meron pang isang reference sa Biblia, sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 9. Kung bubuklatin natin, 1 Timothy chapter 2 verse 9. Napakaganda ng komento ng Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito na pagkakasulat. Pakibasa. Gayon din naman, anong sabi? Na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi lang mahalagang hiyas ng buhok o ng ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, pinabanggit sa atin dito na wag daw
natin sa panlabas, kundi mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Sa tingin ba ninyo, itong pagsusuot ng ganito ay may kahinahunan, katimtiman, at natatago sa puso o pangpakitang tao, pagpasiklab? Hindi naman hindi natin generalize na lahat ng mga may ganito ay ma-pride o kaya. Pero mapapansin natin sa Isaiah chapter 3 verse 6 na parang itong mga ito ang nagbigay ng pride. Maalala niyo ba si Satan? Ang sabi doon, nahulog si Satan dahil sa kanyang kagandahan. At anong mga hiyas na meron siya? Nandun ang berilyo, nandun lahat ng uri ng mga ng iba't ibang jewel sa kanya. Kaya naging proud siya sa kanyang puso. So, isa lamang ang kapupuntahan natin sa ganitong uri ng pananamit, pride. Diba? Si Kristo ba, nung ipinako sa krus, meron ba siyang hikaw? Meron ba siyang, isipin mo na lang kung ganito ang uri ng Diyos na meron tayo. Pero hindi. Anong sabi ng Isaiah chapter 3 verse 16? Kung natagpuan na ninyo sa inyong mga Biblia, babasahin lang natin ng kaunti lang. Nasabi, bukod dito yung sabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak ng babae ng Siyon ay mapagmataas. Tuloy natin sa verse 18, sa araw na yun, aalisin ng Panginoon ang kaganyakan ng kanilang mga hiyas sa paa, hiyas sa ulo, mga hiyas sa anyong kalahating buwan, at iba't iba pa. Siguro bahala na silang basahin the whole chapter nito. Pero ito ay tanda ng pagmamataas o kapalaluan o pride. So, Kuya Bri, it means pala na mas mahalaga ang ating pagpuunan ng pansin yung sa ating karakter. So, Kuya Bri, paano naman po yung ating panlabas na kagayakan? Of course, hindi rin tayo magmumukhang parang pulubi o magmumukhang tayo ay parang walang-wala na talaga. Pero kung papansinin natin ang example ng Panginoon Jesucristo, ang good example ng Panginoon Jesucristo, siya'y lumakad na may kahinahunan. At anong uri ng damit ang meron siya? Peasant lang, kung tutuusin, peasant. So, may mga prinsipyo na dapat tayong tandaan sa pagpili ng ating pananamit. Una, yung prinsipyo ng simplicity. Yung bang pagkat tumingin ang isang lalaki, hindi na babalik yung tingin niya doon kasi normally, okay lang. Simple. Okay, yung color ay simple. Pangalawa, simplicity. Ang susunod ay modesty o yung kahinhinan. So, yung modesty o yung kahinhinan, ito yung pangalawang prinsipyo na kailangan nating sa pagkuha ng damit. Ibig sabihin ng modesty, kaya mo bang i-project sa isang Kristiyanong paraan ang mga pananamit na meron ka? At ang problema sa modesty ay yung pakikipag-conform natin sa mundo. Lalo na sa nakaproject ka. Ano ba, nakita niyo yung mga damit ng mga doktor? O kaya mga nurse, White kaya na sila white. nagdadamit ng white para may project din nila yung kanilang concern sa kalinisan at ganun din. Pero kapag may mga nursing student na pagkatapos nilang damitin yung white, nagdadamit na sila ng rugged, yun na rin yung ugali nila. So, ginagawa nilang ugali yung kanilang pananamit. So, anong pananamit ang dadamitin mo na pag dinamit mo yon, talagang iaayos mo rin yung iyong actuations ayon doon sa, ang tawag doon deportment, ayon doon sa iyong pananamit. So, kailangan mai-project mo ang isang Kristiyanong mahinahon, mahinhin. Ang sabi nga sa Bible, dito sa Proverbs chapter 31, napakaliwanag na ipinapakita sa atin ng Biblia kung anong uri ng babae o lalaki dapat ang magkaroon. Ang sabi ng 30, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Minsan kasi nakatingin tayo sa pananamit lang. Pero kung titingin natin deep inside, ang isang lalaki talaga mapagmasid. Ang titig ng pananamit ay yung puso, yung modesty. Yung mga babae ngayon, napakabilis mamalo. O kaya napakaburarang magsalita. O kaya kung makasuntok, mangurot. Hindi ito sign ng kahinhinan. Ito ay sign ng hindi Kristiyanong paraan ng deportment. Sa mga lalaki naman, yung hindi gaanong pagdikit sa mga babae. Pagkaman meron, pero buong ingat. Ang tawag doon ay may distinction between girls and boys, di ba? Kailangan merong discreet na pakikitungo. Ang tawag dito ay modesty. Ganun po pala yun, Kuya Bri. Wait lang, Kuya Bri. Bago mo po sabihin yung susunod, ay magkakaroon muna tayo ng break. So, mga kabataan,
kailangan huwag kayong aalis dyan para malaman nyo kung ano pa yung sunod na sasabihin ni Kuya Bri. Dahil clear messages will be right back. IS Online Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Shauna? She is a health worker in a remote town, but she wants to earn a public health degree that will further equip her to serve the people. How can she study? For various reasons, you may be like Shauna, and the good news is the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success. Nagbabalik po ang clear messages. Kuya Bri, nabanggit niyo po yung simplicity, modesty, at ano po yung tinutukoy yung susunod pa? Ayan, ang pagkatapos ng simplicity, modesty, isa pa ay yung huwag ka naman masyadong killjoy o kaya huwag ka naman masyadong parang ibang-iba ka na. Ang susunod ay appropriateness. Of course, pag nasa swimming pool ka, ano dapat mo? Swimsuit. Swimming trunks, swimsuit, di ba? Napakahirap naman mag-gown, di ba? Nasa ano ka doon, o kaya, di ba? Appropriateness, pag sinabi natin appropriateness, pumili ka, kapag ka nagda-jogging ka, huwag kang magbalat. Diba? Huwag ka rin magseda. Mag-rubber shoes ka. Rubber shoes, mag-short ka. Enough para may kahinhinan pa rin. Diba? Hindi yung parang pupunta ka sa SM, tapos nagdadamit ka na parang prostitute. Naintindihan nyo? Alam nyo noon, yung mga ate ko, kapag ka nasa kwarto sila, hindi namin pwede silang dalawin doon kasi naka-ano lang sila, naka-sleeveless. Diba? Ay ngayon, pag nasa SM ka, para kang nasa CR. Di ba? Kasi yun ang mga nakikita mo. So, ibig sabihin, appropriateness. Pupunta ka sa church, appropriate ang damit. Pag pupunta ka sa SM, appropriate ang damit. Hindi yung damit mo doon sa beach, yun din ang damit mo sa SM. Pero Kuya Bri, di ba? Kasi alam naman natin, yun yung mga nauuso ngayon eh. Kaya mga kabataan, sinusundan nila kung ano yung uso. Para maging appropriate sila. Tama, no? Ang pagiging uso ay hindi ibig sabihin appropriateness. Kailangan appropriate ka rin sa mata ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Pakinggan mo. Kasi baka appropriateness ka lang sa kamunduhan. So, appropriate ka talaga kasi mundo ka eh. Pero, hindi yun ang goal ng Kristiyano. Maging appropriate din tayo sa mata ng Diyos. Ang sabi ng 12 verse 2 ng Romans, kaya nga mga kapatid, ipinamamanghi ko sa inyo alang-alang sa mga kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So, kapag ka pala ikaw yung umaharap ng katawan mo, para ka na rin nagsasamba. So, wherever you go, para kang nagsasamba. Okay, pangalawa. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Pag inayunan mo ang sanlibutan, saan papunta ang sanlibutan? Sa langit, sa impyerno. Di sa impyerno ka rin pupunta, di ba? Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip upang patunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging buntot, tayo ang maging ulo. Ibig sabihin tayo ang magpauso, hindi sila. Ang
makikiuso tayo sa kanila. Tayong magpauso. Ibig sabihin, pag pipili ka ng damit, pumili ka ng mga classical na damit na mula 1970s hanggang 2013, patok pa rin siya. Kasi classical siya. Pumili ka rin ng kulay na classical din. Pero Kuya Bri, pwede ba tayong bumili ng mga mamahalin? Ngunit pero may quality naman. Okay lang. Pero kung sobrang mamahalin, may pag-usapan ko yan, okay lang na bumili ka ng damit na quality, na mamahalin. Pero hindi ba mas okay kung bibili ka ng quality na hindi gaanong mamahalin? Oy, alam ko yan, Kuya Bri. Ukay-ukay. Siyempre, yung mga UK na pinag-uusapan natin ngayon, pagka inamoy mo, mabango naman. At kapag ka naka-timing ka pa, may dollars pa sa bulsa, di ba? Pero alam mo, bumili ako ng yung hiking shoes ko na Timberland. Tapos nung inano ko, 600 pesos lang. Sabi nung aso, wala nang bawian yan. Sabi ko, wala na talagang bawian. Kasi napakatibay niya, and yet, murang-mura lang. May quality. Pero of course, kung gusto mo naman ng bago, okay lang yun kung may pera ka. Kung can afford naman. Paano naman kung ang short ay halagang 50,000? 50,000! Yun, totoo. Totoo. Grabe. Habang nandun ako sa Makati, hindi ko na sasabihin kung nasan. Tumingin ako ng short, tapos may dumating. Pagdating doon, sabi niya, okay na ba to? Sabi niya, okay na yan. Tinignan ko ang presyo, 50,000. Sabi niya, sige, bigyan mo lang akong dalawa. Ganun lang. Bigyan mo akong dalawa, tapos binigyan siya ng dalawa, tapos parang wala lang sa kanya. 100,000 kaagad yun. Paano, Kuya Bri, kung ang isang tao, ganun. Ang gusto niya talaga, yung mga mamahalin. At saka, yung branded. Alam mo, minsan, ayoko namang generalize, no? Pero minsan, meron tayong tinatawag na idolatry in dress. Idolatry. Parang dinudiyos na natin yung ating mga pananamit. At itong idolatry in dress na to, napakahirap na maging object ito ng ating pagsamba. Dito sa Genesis chapter 35 verse 2, so Genesis chapter 35 verse 2, pakibasa, Brother King James. Nang magagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. So, ang pagbabagong ito na ginawa ni Jacob sa kanyang pamilya ay ginawa niya rin ang reformation hindi lamang sa mga Diyos-Diyosan, kundi yung mga kanilang kasuotan ay binago din nila. In fact, sa susunod na mga verse makikita nyo, tinanggal nila ang kanilang mga earrings, yung kanilang mga kung ano-ano pa, tinanggal talaga nila. At ibinaon nila sa isang puno. So, ibig sabihin, kung talaga nagbabagong buhay na tayo, pinagpasakop na natin kay Kristo, iiwanan natin ang lahat sa ating buhay. Mga kabataan, gusto kong isipin natin ng maigi ang ating mga gawaing ito. Pakita natin kung gaano ka-intentional ang pagpapasakop natin kay Kristo. Kasi we are crucified with Christ, therefore we no longer live. So, ang pinoproject talaga natin in every way ng ating buhay ay kung paano mabuhay si Kristo sa mundong ito at magandang halimbawa sa atin. Nung nandito ba siya, siya ba'y characterized ng mga kung ano-ano mga ng mga nakalagay sa katawan? Magaganda ba ang mga damit niya na ipinakita sa atin? Simpleng mamamayan lang po siya eh. That's it. So yung humility ang talagang on top na nakilala para sa kanya. Nako, Kuya Bri, super salamat po dyan sa mga reminders na yan. At lalo na po dun sa reminders ng Bible na natutunan namin. At siguradong mga kabataan na nakinig sa atin ay marami ring napulot na aral. Di ba, King James? Oh, friend. Marami. Actually, ang pagpili ng pananamit, hindi ang design kailangan maging modest at saka pumili ka ng tela na hindi mainit. Di ba? Tama ba? Wala naman sa design yan eh. Nasa tela talaga at saka sa pagkakagawa ng damit. So, pwede pa rin natin gawin yung tatlong prinsipyo na binanggit ko kanina. Pangalawa, doon naman sa nagsasabi na nagpapagawa ng ganito, parang pagawaan, nagpapagawa, nagpaparenovate ng ganito. Siguro, kapag ka talagang nagki-create ito ng insecurity sa'yo, o kaya ay kagaya ng parang disabled ka, pagka iniisip mo ito, nasa sa'yo yan. Pero para sa akin, marami kasi na nagpapagawa lang ng mga ganito dahil sa dissatisfaction. Ang kaso mo, kahit ikabit mo na lahat yan, pag wala ka kay Kristo at hindi mo natatagpuan ang value ng iyong pagkatao kay Kristo, magiging dissatisfied ka sa lahat ng mga bagay. So, wala kang satiety sa anumang bagay, kahit sa pagkain o sa pananamit. Dahil wala kang contentment. Ang kailangan mo, kaibigan, ay maging kontento sa ibinigay ng Panginoon sa iyo at magpasalamat at i-maximize kung anong meron ka. Okay? So, ang payo ko lang sa ating mga kabataan, pagdating sa pananamit,
unahin muna natin yung pananamit na nais na ibigay sa atin ng Panginoon. Yung kanyang katwiran. Yung ibabalot na kabutihan ng katwiran ng ating Panginoon Kristo. Napatawad na ba tayo sa ating mga kasalanan? Napagpakumbaba na natin ba ang ating mga sarili? Ang banal na Espiritu ba ay nananahan sa atin? Nakakakitaan ba tayo ng kaamuan? Natanggal na ba natin yung ating mga pride? Ito ang kinakailangan natin para makapasok sa langit. Kung maganda ang damit mo dito sa lupa, mamahalin, pero wala kang damit doon sa langit. Alala nyo yung parabola na pinapasok sila, pinakain sila sa isang dulang. Pagkatapos, nakita silang walang pananamit na ibinigay sa kanila. Pinalabas sila at nagngalit ang kanilang mga ngipin. So, kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na ang issue ng pananamit ay walang kinalaman sa iyong personal na relasyon sa Panginoon. Kapag may personal na relasyon ka sa Panginoon, ang pinakamahalagang pananamit ay ang tunay na ugaling Kristiyano na may kaamuan, kapakumbabaan, at pagpapahinuhod at pagsunod sa Diyos. Pangalawa, huwag mo namang baliwalain ang inyong pananamit. Kasi baka pag nangaral ka o sinabi mong Kristiyano ka, pero nakikita sa pananamit mo na parang hindi ka mapili, hindi appropriate, o kaya ay parang walang dating yung pananamit mo, ay hindi ka rin igagalang ninuman. So kung wala kang galang sa iyong sarili, sino ang gagalang sa iyo? Ang huli sa gusto kong sabihin, ito yung nasusulat dito sa favorite book natin dito, no, yung Messages to Young People, page 344. Ang sabi niya, a person's character is judged by his style of dress. A refined taste, a cultivated mind, will be revealed in the choice of simple and appropriate attire. Yung sinabi ko kanina, simple and appropriate attire. Dito ka ginajudge. Wow, napaka-simple pero napaka-elegante. Yan. Ang susunod, chaste simplicity in dress. Kailangan disiplinahin mo ang iyong sarili sa pananamit. And when united with modesty of demeanor, kung paano mo i-aakto, paano mo pakikitunguhan yung damit, paano mo ipoproject at i-justify yung damit mo, gawin mo. Kasi alam mo may mga tao na simple lang ang damit, pero kung umakto parang mga attorney. Parang mga citizens of heaven. Meron namang kagaganda ang mga damit, pero kung umakto ay parang taong tambay lang na natuto ng kung ano-ano lang, 'di ba? Nakabuka ka, nakaganito, ang mga labi ay kung ano-anong nababanggit. So hindi rin ito nararapat. Ang sabi dito, when united with modesty of demeanor, will go forward, will go far towards surrounding a young woman with that atmosphere of sacred reserve, which will be to her a shield from 1,000 perils. Alam mo ba, sa tamang pananamit mo lang, igagalang ka ng mga tao, at sa maling pananamit, pwede kang ma-rape. Pwedeng i-judge ka ng mga tao na itong walang pinag-aralan ito dahil lang sa pananamit mo. Pero wag din tayong hahatol o huhusga sa mga tao na walang gaanong maidamit. Halimbawa, pumunta sa church, lang ang damit nila, wag natin silang i-judge. Bigyan natin sila ng damit o kaya i-suggest natin na ito ang mas magandang damit. Nais ko po kayong ipanalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, alam po namin na kasama na sa pagiging Kristiyano ang tamang pagpili ng damit. Subalit wala pa po kaming gaanong judgment kung paano piliin ito. Sana, Panginoon, maging tunay na objective namin ang aming character at kung paano namin kayo i-glorify. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Kuya Bri, marami pong salamat sa napakagandang mensahe na inyo pong binahagi ngayon. So, partner, I'm sure na marami tayong natutunan, lalo na ako kasi kailangan pa natin maging maingat sa pagpili, sa pagiging simple, mahinhin, at ganoon din yung akma o bagay nating susuotin. Sabi nga ng aking lola ngayon ay sumusuot sila ng backless, ngayon ay frontless na. Kaya kailangan natin maging maingat sa ating pananamit. Diba, partner? Oo nga. At saka po, gusto ko po, nakuha ko yung idea na hindi pala dapat yung damit ang magsuot sa'yo, kundi ikaw yung magsuot ng damit mo. Kaya mga kabataan, alam kong natuto tayong lahat at sana ang mga bagay na ito ay hindi lang natin panatilihin sa atin, kundi ipakita natin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga natutunan natin ngayon. At i-share din natin sa mga kaibigan natin. Alam kong concerned din tayo sa kanila. So, lagi niyong tandaan na
wag na wag niyong imimiss ang ating mga episodes dahil talaga namang nakakatulong ito sa atin. Di ba, James? Tama yan, partner. Kaya mga kabataan, hanggang sa muli, magkita-kita muli tayo, only here where you can find truths from the Bible and get clear messages. Thank you.